Kaya hindi pa yan. Lagay lang natin. To. Yan. Si Attorney Harry Roque, mga kababayan, no? Ex-Duterte spokesperson, nakalagay dyan. Roque, we should decommission BRP Sierra Madre. We should make it as, kumbaga, Coast Guard vessel na nga lang daw po, mga kababayan. Papayag po ba kayo nun? No, kasi bulok-bulok na daw po, wala nang ganito, ganyan, wala na. Hindi ko na ipapaliwanag ng malaliman ito, mga bossing. No? Nakita nyo naman po yung Coast Guard na naghahatid ng pagkain at tubig lang na may kasamang panggawa ng BRP Sierra Madre. Nakita nyo naman po kung gaano binomba, no? Binomba ng mga ng dalawang malalaking barko ng China, mga kababayan. So ngayon, si Roque, kumbaga, i-decommission na daw, pababae ng level nitong BRP Sierra Madre, mga bossing. No? Ang China naman po, mga kababayan, dahil nga ayaw na po nilang ipagawa yan, no? Hindi tayo pinapayagan na ipagawa ang BRP Sierra Madre. Ano po ang ibig sabihin nun? Simple lang. Gusto nila na mapulbust na yan. Gusto nila na tuluyan ng masira at mabulok yan, mga kababayan. Di po ba? Gusto nila na talagang totally mawala yang yang BRP Sierra Madre na nagsisilbing nakatungtong na nag-iisang nakatungtong doon sa West Philippine Sea, mga bossing. Oy, shout out natin si Benjamin Paler. Benjamin Paler, ikaw ang galing mo sinusunod mo yung payo ko na wag kang basta-basta yuyuko Kasi pagka yuko ko, bababawasan yung buhay mo. Kung may secret deal si PRRD sa China, ang bangag ninyong Pangulo may secret deal with America. Dahil yan sa kayamanan ng mga Marcos. Diyos ko, labas ebidensya, ganun lang yan. So ngayon, ang gusto ni Roque, mga kababayan, maging Coast Guard vessel na lang daw po, no? We should make it as a Coast Guard vessel. So mangyayari niyan, mga bossing, kumbaga, nako, wala nang respeto do sa BRP Sierra Madre, mga kababayan. Kasi kapag ginalaw po nila yan, no? Ng mga Chino, ang BRP Sierra Madre, nako, ibang level po yun. Yun ang hudyat ng digmaan na po, mga kababayan. So sa nakikita ko dito sa mga gustong mangyari ni Harry Roque, mga bossing, sabi ko parang ano ba talaga? Gusto mo na ba talagang ibigay sa mga Chino ang West Philippine Sea? Kasi po ganun po yung napaparamdam niya sa atin, mga kababayan no? Yung tipo bang kunyari medyo concern sa mga komento na ibinibigay niya, kunyari medyo okay sa kanya yung mga ganito, ganyan, pero ang ending po pag inanalisan nyo yung mga sinasabi nitong si Harry Roque, lugi po ang Pilipinas, mga kababayan. At ayaw lang nilang diretsahin, siguro tatakbo ng pagkasenador, ayaw niya lang diretsahin na ibigay na natin yung West Philippine Sea na yan sa mga in-check. No? Bakit gustong-gusto nyo bang ibigay? Ayaw nga ng mamamayang Pilipino at gusto ng mamamayang Pilipino yung presidente na tumitindig para sa West Philippine Sea. Kung ano yung atin. Huwag nating hayaan na itong mga tao na ito, mga kababayan, malinlang tayo, no? Doon sa mga pasimple nilang hirit, doon sa mga interview nila, no? Siguro dahil talagang naibenta na. No, tanong lang natin 'yon. Siguro talagang naibenta na nila kaya kailangan masunod ang China, kailangan mapasa China ang West Philippine Sea, mga kababayan. 'Yun siguro po, no? Kaya ang mga banat nitong mga 'to sa mga interview sa kanila pasimple po, no? Pasimpleng pamimigay. Imagine niyo pag tanggal pag nawala na 'yan yung BRP Sierra Madre. Tingin nyo hahayaan pa po na makapaglagay ng panibagong barko para bantay ng Pilipinas sa West Philippine Sea? Wala na po. No? Hindi na uubra, hindi na papayagan ng mga Chino yun. Napatanggal na nga nila Yan nga yung antagal-tagal na nilang iniintay no? Na malusaw yan. Kaya naman po ang ating presidente, hindi pwede yan. No?
ipapagawa namin yan, ipapaayos namin yan para manatili po na mayroon tayong paa na nakatungtong mismo, no? Na nagsisilbing bantay sa West Philippine Sea. Kaya naman po, si Benjamin Paler na lang po ang hindi nakukumbinse, pati yung mga kakampings, mga kababayan. Nakikita nila ang trabaho ng Pangulo. Nakikita nila kung paano ipaglaban, no? Ng Pangulo ang West Philippine Sea. Hindi lang yung, magje-jet ski ako. Tapos pupunta ako doon. Tapos itatarak ko yung itatarak ko yung tawag dito? Yung bandila ng Pilipinas. Which is hindi naman nangyari. Mga kababayan. Diba? Sasabihin ng mga DDS, joke-joke lang kasi yun. Biro mo magje-jet ski papunta doon. Pero, ang ibig sabihin ng dating Pangulo doon, mga kababayan, ipaglalaban itong West Philippine Sea na hindi natin nakitang nangyari. Na parang nalugi pa tayo doon sa mga deal na ginawa, no, ng dating Pangulo. Mga bossing. Gulat tayo, no? Trillanes, sinasabihan nila si Trillanes. Yang si Trillanes, pabalik-balik ng China yan, no? Ibinebenta ang West Philippine Sea. Yung pala sila yung may secret deal. Yung pala sila yung mayroong pinagandang secret deal na ang tawag nila ay gentleman's agreement, mga kababayan. Pero okay ikaw pa yung nangunguna na sabihin na na i-decommission na ang BRP Sierra Madre, no? Dahil daw po bulok-bulok na din. Nako po, magagalit ang mamamayang Pilipino niyan. Kung sakali na ikaw ay nag-aambisyon, no, sa pagkasenador. Nako, mukhang lumalabo yan. Mukhang lumalabo yan, sir. No? Mahahalata ng taong bayan. At nahahalata na ng taong bayan talaga, mga kababayan. Nahahalata na ng taong bayan. No? Malamang kung pangilan ba si Roque doon sa last na election? Parang basta hindi nakapasok Sure tayo doon, hindi nakapasok. Buti na lang po. No? Buti na lang po. Eto, nagkaroon nga tayo ng question, nangangati ilong ko Maharlika kasi ang maharlika ang topic. Buti na lang hindi nakapasok, mga kababayan. Eto po, nagkaroon nga tayo ng tanong doon sa ating community dito sa YouTube, mga bossing. No? Ang tanong natin, kayo po ba ano ang pipiliin ninyo, mga kababayan, sa pagdating ng 2025 senatorial election? Yung mga kandidato, of course, syempre kandidato ng kandidato ng tawag dito, gobyerno, no? Kandidato na nakalinya o ini-endorso ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang tanong natin, no? Sino ang pipiliin ninyong kandidato pagka-senador sa 2025? Yung mga kandidato na galing sa mga kakamping na ngayon po nagkakatotoo yung mga sinasabi nila, gaya na lang po nila Senator Trillanes, tapos itong si Senadora Risa Ontiveros, mga kababayan, no? Or yung mga tatakbo na sa tingin nyo galing sa DDS, kagaya na lang po nito, sila Harry Roque, sino ang sa tingin nyo iboboto ninyo?